Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sa tuwinay yaon ang sinasambit sa harapan. Ang tuwirang madama, makilala ang Ama. Na siya'y matapat, siya'y mapagmahal. Subalit sino ang tuwirang makakakilala sa kanyang katapatan? Sino ang makadarama sa wagas niyang pagmamahal? Yaong sa kanya'y mga anak na naghahanap at siya'y nasumpungan. Yaong tuwirang nagnanasyang, siya ay paglingkuran. Siya'y handugan at alayan ng kanilang buhay na pahiram. Hindi para magpakamatay sa paglilingkod, kundi para magbigay galak sa bumuhay. Hindi para magpakahirap, magpakasakit para sa kagustuhang pangtao at panglaman, kundi para makatupad sa layunin ng Ama na sa pagtalima at pakikiisa sa Kanya, may kaakibat na sakripisyo sila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang mga nabuksan na sa pananampalataya at tuwirang nagsusumigaw, nag-aalab ang kalooban sa pagnanasang maglingkod, nagpupumiglas ang kanilang sarili para tuparin at tupdin ang pag-aatas sa kanila, hindi para magmagaling, para magpasikat, para magpakitang puri, at para magpakitang sila'y magagaling, kundi upang tuparin ang sa kanila'y inatas ng Ama at ipakita't ipakilalang tunay na may anak pala siyang totoong tapat na tumanggap. Kaya't ang magkakaisa sa layunin ay nagkakaunawaan. Ang pare-parehas ang pandama, nagmamahalan. Ngunit ang kaiba, ang pandama at laman ng isip, di nila maintindihan. Ang gayong gawa sapagkat di nila magawa. Ngunit kung kanilang nagagawa, walang mahirap sa kanilang diwa, para ito'y unawain at makatulad din silang makiisa at tumupad din. Kaya batid ng Ama yung 50% pa lang ang Kanya at 50% ang sa iyong sarili. Batid niya yung 70% ang sa Kanya at 30% na lang ang sa iyo. Lalong batid niya yung 100% ay isinuko na. Sapagkat ang kaibang naiba ng dating pagkatao nila ay di na halos maapuhap kung sino sila noon. Sapagkat nananaig at nangingibabaw na nga yaong bagong silang nila. Hindi isinilang ng ina muli lumiit at pinasok sa sinapupunan, kundi isinilang sa Espiritu ng Ama upang pag-isahin niya ang kaisa niya sa Espiritu niya. O mga minamahal, mahirap itong mawawaan at maunawaan, maliban ng makakaunawangay, yaong may pandamang tuwiran sa Ama. Ang kalooban nila'y nilagak sa Kanya. Yaong may kaisipan na nalilimit na bubulay ang gawa na mainam, at ang mga aral niya ay kanilang ninanamnam. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi mo nga kailangang gawin mong magpakasakit kung pipilitin mo lang ang sarili mo. Para lamang masabi mong, Ama, sumusunod ako sa iyo. Sapagkat ang pagsunod na di bukal sa kalooban, marami ang nasasabi. Ngunit ang tapat na lumilingkod at naglilingkod sa Ama, walang sinasambit ang bibig niya.
kundi parangal, papuri at pagsusumigaw sa kadakilaan niya. Mga minamahal, kaya nga't ipinasilay ang katapatan at pagiging totoo ng Kristo upang yaon ang patotoo ang suma sa kanyang espiritu at puspos ng espiritu niya, damang-dama ang Ama ng buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ma? Tapat po ba ang Diyos? Kaya nga, pinagnilay nga po ako eh. Tama po ang Ama. Hindi niya kagustuhang magpakamatay ang mga anak niya sa paglilingkod. Sapagkat siya ang buhay. Kaya hindi mo kailangan magpakamatay sa iyong paglilingkod. Kundi ang kailangan mo'y magpakatapat at magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Ngayon naman, mga mahal, sinong tapat at totoo na lingkod ng Ama na pinabayaan niya? Meron baga? Kaya yung mga sinasabing, baka lumagpas ka sa langit niyan. Katuwa-tuwang pakinggan. Ano? Ngunit, sa pandinig ng Ama, aligbugha kang anak niya. Sapagkat sino ba ang lalagpas sa langit? Di mo pa nga alam, baka nandiyan ka lang sa alapaape. Di ka makapasok. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ang naging katwiran ng lahat ng naglilingkod, ba't ko naman magpapakasakit sa kapwa ko? Asikasuhin ko'y buhay ko. Di ako na lang magpaunlad ng buhay ko. Talagang wala na pong maglilingkod. Totoo po ba yon? Sadyang wala nang maglilingkod. Sino pa nga ba naman ang maglilingkod kapag ang isip niya, ba't ako magpapakasakit sa inyo? May buhay akong dapat kong harapin, dapat kong paghandaan, at dapat kong pagsumikapang paunlarin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, magnilay po ang tao. Magbulay po. Kaya nahahayag ng mga lingkod ang kadakilaan ng Ama dahil naramdaman nila. Kaya napapatotohanan nilang buhay siya dahil nangyari sa kanila. Ngayon, kung hindi nakilalang kadakilaan at nadamang buhay siya, walang maglilingkod. Wala pong maglilingkod. Sinong magpapakasakit sa kapwa niya? Sige nga, walang martir ngayon. Sa Luneta lang may martir. Rebulto na lang, si Kristo. Hindi, si Rizal. Subalit, ang pagpapakasakit ng Kristo hindi katulad ng kay Rizal. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, may mga nagsasakripisyo man, iba't iba ang pinagsasakripisyuhan. Iba't iba ang mga tinatanggap nilang gagampanan. Tulad ni Rizal, iba ang ginampanan ng Jesus. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang Rizal ay nakipaglaban man upang magigisang bayani, hindi ang kaluluwa ang nilaban. Ang Kristo ay nakipaglaban, subalit ang kaluluwa ang iniligtas at ipinakipaglaban. Ano ngayon ang masasabi mo tao? Kung may pangunawa ang isip mo, hindi ba't kanya-kanyang kaloob nga ito? Kung magkagayon at iba-iba ang kaloob ng Ama, kung ano ang kaloob kay Juan yun. Kung ano kaloob kay Pedra yon. Ngunit, kung iisa ang nagkaloob, parehas silang gagawa ng tama, parehas silang totoo ang gawa, at parehas silang nagsisikap sa kanilang tinanggap. Kaya nga, hindi dapat hamakin ang mga naglilingkod, sapagkat ang mga naglilingkod ay hindi naglingkod para sa ganang sarili. Ngayon, kung ang naglilingkod ay yumayaman at nakikinabang sa paglilingkod niya, hindi ang Diyos, Ama,
ang pinakikibakat pinaglilingkuran niya. Sino? Ang buhay niya, ang pangkabuhayan niya, ang pangsarili niya. Kaya ang mga naglilingkod, hindi ang kayamanan ang mithiin nila na panglupa, kundi pang espiritual at kaligtasan. Kaya ang sino mang naglilingkod at nakikita niyong tapat at totoo, huwag ninyong hinahamak at tinuhusgahan, sapagkat walang huhusga at hahamak maliban ang Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, bakit po ito tinuturan? Iba't iba ang pagtitiwala, iba't iba ang pananaw ng tao, iba't iba ang paniniwala. Buhay ba ang Ama? Ngunit, sa iba't ibang pananaw, paniniwala at pagtitiwala at pagtanggap, iisa lang ang Diyos na dakila. Kaya't ang sinong totoo at sino mang naging tapat, siya na ang magbadya ng marapat sa kanilang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Halimbawa, lingkod ka na, no? Ay nagsabi sa'yo, ba't ka nagpapakamatay sa paglilingkod mo? Anong dapat isagot doon? Kailan ako nagpakamatay sa paglilingkod ko? Mana pa bumubuhay sa akin ng Diyos sa paglilingkod ko. Nabubuhay ako sa paglilingkod ko. Tama po ba? At, ano pa ang tamang sagot doon? Aba, hindi ako nagkasakit sa paglilingkod ko. Kundi, sa paglilingkod ko, ang Diyos ang nag-aalis ng sakit ko. Kapag nagkasakit ako, siyang nagpapagaling sa sakit ko. Hindi po ba tamang ganon? Ang tao nga naman, kahit nasabing pare-pares na lingkod, hindi pare-parehas ang pangunawa at isasagot. Kaya, mapalad, magalak, matuwa ang naipaglalaban niya ang katotohanan sa kanyang kapwa. Buhay ba ang Ama? Bakit? Hindi ka makikipaglaban para makipag-away, kundi makipaglaban ka sa katotohanan, ipakita mo na taglay mo'y katotohanan at nasa katotohanan ka. Paano kung hindi mo nga magawa ang katotohanan, sadyang hindi mo magagawang makipaglaban? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, duwag ka dahil hindi mo pa alam ang gagawin mo. Ngunit, kapag alam mo ang gagawin mo at sasabihin, matapang ka. Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Yun ang totoo. Tapat, totoo ang Diyos. Kaya't kung nasa katotohanan ka, kahit kanino, may papaliwanag mo kung ano ka, sino ka, at sinong ginagampanan mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, hindi mo maaring ipagyabang, ipangalanda ka ng sarili mo, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya mula sa Hebreo, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob ka pag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Hindi ibig sabihin yung parusang palo ng palo, kundi doon sa parusang pamamalong sinasambit yung mga pinagdaraanan mo sa buhay. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak
ay di gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak kayo sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, tinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, tinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya, palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi ninyong lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paanglinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdanin man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang tunay na nakakilala at nakatanggap sama, yung kapwa niyang nadidimlan at baluktot ang katwiran, siyang may liwanag, iuunat niya yung baluktot niyang katwiran upang maabot niya pagdaka at siya'y maituwid ng tamang tumpak na pamamaraan ng Ama. Hindi yung dahil nahiya ka sa Kanya, baka magalit siya sa'yo, baka iwanan ka. Ipapakli mo na yung tama sa totoo. Ikatwiran mo sa'yo kung nasa totoo ka. Sambitin mo yung tama kung batid mong tama ka. At gawin mo yung tama't tumpak kung alam mong ang Ama siyang kasama mo. Subalit kung hindi, huwag kang magmagaling, baka ipahiya ka niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, wala namang ginawa ang Ama sa buhay ng tao na masama, kundi lahat ng ginagawa ng Ama sa buhay ng tao ay tama at mabuti pawa. Sumasama ang tao sa lupa, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa gawa ng tao. Napapasama ang tao, hindi dahil sa Ama, kundi sa ginagawang mali at masama ng tao. Kung magkagayon, ang nasa liwanag, magbahagi ng liwanag. Ang nasa tama, magbahagi ng tama. Ang nasa totoo, magbahagi ng totoo. Ngunit, kung ayaw tumanggap ng nais mong maituwid, ng nais mong matama at maging tapat, ay hindi mo nakasalanan. Ang mahalaga, ikaw na nagpapakatapat, ikaw na nagpapakatuwid, ikaw na nagnanasang matama ang buhay, isulong mo ang ginagawa mong nasumpungan mong tama at tampak, sapagkat hindi kapwa mo ang magtatawid sa iyo, kundi ang Amang kinikilala mo at sinusunod mo ang kanyang gusto. At hindi rin tao ang bubuhay sa iyo, kundi ang Amang bumubuhay at nagpapatay, pumapatay, na walang makakakita at di makikita kung paano gagawin niya sa mga magbuhay at may buhay ng mga anak niya. Mga mahal, alalaong baga, kung nagkakamali ba yung kapwa mo, ikaw na nagpapakatotoo, madadamay ka't mahahawa ka sa mali niya. Kung nililisyaan mo siya at nilalayo mo sa mali niyang gawa ang sarili mo, makakasama ka lang sa kanyang kamalian kung siya ay inaayunan mo at nakikiisa ka sa mali niya. Ngunit, kapag ikaw ay nagpakatuwid, ang Ama ang tuwid mong kapiling kasama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ang sabi niya ay, mag-ingat kayo. Pag-ingatan ninyo
na hindi kayo makasama sa anumang kasamaan. Sapagkat ang kasamaan ay hindi kanya. Sapagkat ang kasamaan ay di siya ang gumagawa. Ngunit, kung nababatid mong ikaw ay nasa tama, itama mo yung kapwa mo na batid mong susunod, makikinig sa iyo dahil mahal mo. At siya unang ama. Dahil mahal niya ang kanyang mga anak, ang batid niyang susunod sa kanya, ang batid niyang tatalima sa kalooban niya, patuloy niyang hinahanap at inaapuhap. At kapag siya'y tinanggap at nadama siya, yaon ang pagbabagong buhay nila. Buhay ba ang ama? Kaya nga, halimbawa, 10 kayong magkakasama. Nagtungo kayo sa isang lugar para ipakilala nyo ang ama. Ngunit may 3 ang gustong makilala yung sarili nila. Makakasundo ba nila yung 7? Hindi. Sapagkat maaring maglaban sila. Nang dahil ang gusto nitong 3 ay kanilang sarili pakilala at ang 7 ay ang ama. Kaya dahil sa magkakasama naman sila, ang mga makakasama nila ay malilito rin sa kanila. Dahil hindi nila alam kung sinong pakikinggan sa kanila. Dahil isang turo ang pinagmulan sa kanila na magkaiba naman ang tinuturo ng 7 at ng 3. Paano di malilito ang mundo? Paano di magugulo ang mundo? Kaya't kung iisang pagtuturo at isang katotohanan ng tatanggapin ng lahat, magkakasundo nga sila. At yaon ang nais tukuyin ng tao at nais pasunod ng ama. Yaon ay ang kanyang mga aral. Ngunit, natutukoy nga bang totoo ng lahat ng tao? Ang nakatutukoy lamang, yaong nagpapakatotoong nagnanasang maligtas ang kaluluwa at makipagtapat na sa ama nila. Mga mahal, mapapalad ang nakikipagtotoo at tapat na tumatalima nang dahil ang kalooban ng ama ang nais na nilang sundin, hindi ang kanilang kalooban. Kaya, sa pagnanasa naman ng mga nagpapakatotoo, ang mga hindi naman totoo ay gumagawa ng istorya. Naghahanap ng kaparaanan upang sila ay sirain, guluhin, at matibag. Ngunit, kung totoong tapat ang lahat, walang matitibag, isa man sa kanilang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, walang pinagkaiba sa magkaibigan na parehas na nagmamahalan. Kapag ang kaibigan ay tapat, kapwa sila, may kaibigan man silang iba, at parehas ding tapat ang bawat isa, hindi magaganap ang magsiraan. Subalit, ang dalawang magkaibigan, kapag may kaibigan kapwa silang iba, at ang walang alam na kaibigan nilang bawat isa, kundi sila lang ang mahalin, at ayaw nilang magmahal sa iba, ang kaibigan nila, sigurado, masisira ang dalawa. Kung makikinig sila, subalit kung hindi, hindi pa rin matatangay dahil sa kanilang matapat na pagiging magkaibigan. Yaon ang ama at ang anak, matapat sa bawat isa. Kaya't nang dahil tapat ang bawat isa, ang espiritu niyang tapat, hindi madadaya ng manlilinlang na espiritu. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tapat na magkaibigan, tapat na magkasuyo, tapat sa bawat isa, yaon ang kailangan upang tamuhin kapwa ang tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay kamtan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
kahanga-hanga yung mga alagad na matatapang na nakikilaban. Ano? Subalit sabi nga, anong silbi ng liwanag mo'y nasa sa'yo, ngunit hindi mabanaag ng kapwa mo? Anong silbi rin ng talinong kaloob ng Ama kung sasarilinin mo? Kaya ibinigay ang liwanag na yan para ipamahagi mo sa nadidimlan. At kaya ibinigay ang talinong yan para ipamahagi mo rin upang mapakita na ang kaloob sa iyo'y may nakikinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag lingkod ka, hindi pwedeng tagapakinig ka na lang, tagasunod ka na lang. Bigyan kayo ng lakas ng Ama, bibigyan kayo ng lakas ng Ama kapag totoo kayo, kapag tapat kayo. Totoo po ba yon? Opo. Wala namang matapang sa kabanalan. Walang totoong matapang at matalino sa kabanalan. Binahaginan lang kaya tumapang. Binahaginan lang kaya tumalino. Kaya ang lahat ng tumanggap na nakikipagtotoo ay tumatapang. Hindi para makipaglaban, makipag-away, kundi para maipaglaban ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ngayon, tagasunod ka, limbawa, matapat kang tagasunod. May naririnig kang hindi maganda sa kapwa mo, para sa kapwa mo, laban sa kapwa mo. Masasabi ka bang tagasunod na tapat kung nanahimik ka lang? Na kinukutya na yung kapwa mo, hinahamak pa. Para lang di magalit sa yung kapwa mo ay mananahimik ka. Di ka totoong tagasunod ng Ama. Sapagkat ikaw mismo ang saksi niya, ikaw mismo ang nakababatid. Bakit hindi mo maipaglaban ng totoo? Ganon din, higit sa mga lingkod. Sapagkat binigay ka bilang lingkod, hindi para manahimik ang bibig mo at tumanggap ka na lang ng tumanggap. Anong silbi ng tinanggap mo kung hindi mo maihayag? Anong silbi ng tinanggap mo kung hindi mo pakinabangan? Napapakinabangan ko naman po sa sarili ko. Ako na lang ang magbabago. Anong silbi ng ginawa mo? Sarili mo lang pala nililigtas mo. Hindi rin tama. Sapagkat ang gusto ng Ama, kaya pinapalaganap niyang mabuting salita at mabuting gawa upang maipaabot sa lahat ng tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, ang nakikipagtotoo, hindi ba nakapamumuhay ng payapa? At kung payapa ang isip mo, payapa ang damdamin mo, anong nakagigulo sa'yo, nakalilito? Sarili mo na gumugulo sa buhay mo. Sarili mo na nagpapalito sa buhay mo, hindi na kung sinong kapwa mo. Buhay ba ang Ama? At ang totoong tumanggap sa Ama at totoong kinilala siya, hindi rin nalilito at nagugulo. Sapagkat, iniba ka na nga niya. Kung sa unang buhay mo'y litong-litot, gulong-gulo ka, nang tinanggap mo siya, ay napayapa ka. At napatag ang damdamin mo at kaisipan. Kaya, hindi na kailangang ang isang lingkod o ang isang tagasunod na nakakilala at tumanggap ay nagpapahayag ng nalilito ako. O dili kaya ay nagsasabi pa sa bibig niyang naguguluhanan ako. Wala sa iyo ang Diyos na totoo. Si Satanas ang nasa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan na hindi kayang tanggapin naman ng iba. Magagalit sila. Sapagkat di nga nila kayang unawain ang katotohanan ng kaloob ng Ama. Ano ba kaloob ng Ama? Kapayapaan, kapanatagan, kasiyahan, kagalakan, pangunawa, liwanag, pag-asa, lakas, tibay, at buhay. Kalusugan ng pananampalataya at ng katawan, ng espiritu at ng kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon,
Kagaling niya ekang magsalita, pero sa sarili naman niya, hindi niya magawa. Bakit mo nga sasabihin ang di mo nagagawa? Ikaw ang may sala at ikaw ang nagkulang. Ikaw mananagot sa Ama kapag magaling ka magsalita, kulang ka sa gawa. Kaya kung nagagawa mo ang mga sinasabi mo, wala ka pa rin dapat ikahiya. Sapagkat kapag sinabi mong huwag kang tsismosa, hindi ka na tsismosa. Anong nakakahiya? Ngunit kapag sinabi mong huwag kang dalahira, ikaw naman ang unang primerang dalahira. Kakahiya kasama. Hindi baga? Mga minamahal, gayon lamang ang buhay sa lupa. Hindi ako nagagalit. Ngunit at pasubali, marapat lamang ipagsigawan ang tama at ipangalanda ka ng totoo sapagkat ang Ama'y totoo at ang Ama'y tama. Sinasabi mo sa kapwa mo, magbago ka. Ikaw mismo hindi nagbabago. Sinabi mo sa kapwa mo, huwag kang maramdamin, matapang ka dapat dahil mananampalataya ka ng Ama. Bakit ikaw di mo magawang maging matapang sa pananampalataya? Kaya dapat, ikaw mismo, kung papaano mong nasasabing manalig ka, manampalataya ka, buhay sa puso mo ang pananalig at pananampalataya upang sa bawat pagsambit mo, na isasabuhay mo rin ito, hindi lamang sinasabi mo sa kapwa mo tao. Ang panunumpa at pananampalataya'y magkaiba. At ang pananulumpati ay kaiba rin sa pagpapahayag ng totoo na pahayag mula sa Kristo't Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, kapag masyadong mahaba at di maunawaan ng diwa, ito'y baliwala. Ngunit habang humahaba at naunawaan ng diwa, lalong lumalasap ng masarap ang kalooban. At ang bawat numanamnam, lalong nagagalak, lalong nasisiyahan, at naghahanap pa ng mahabang-mahabang salita, at habang nakakahaba ng salita ang nagpapakatotoong anak ng Ama, lalo namang napapahaba ang pangunawa. Buhay ba ang Ama? Subalit, gawin mo ito hindi dahil gusto mo lang, kundi ginagawa mo ito dahil gusto ng Ama mo. Sabihin mo yaon dahil totoo, ngunit huwag mong sasabihin kundi mo pasaksi ng mga mata mo't ginawa ng sarili mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag ang tinura ng Kristo. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Sapagkat maliwanag ang pinagmulan ay Ama. Kaya't ang iisa sa Ama at Anak ay iisa sa Espiritu Santo. Kaya't ang nakakakilala sa Ama at Anak, Espiritu Santo'y taglay na nasang magsabuhay at isabuhay ang katotohanan at katapatan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, sayang ang kapagalan, sayang ang pagpapagal, sayang ang pagsusumakit at pagsusumikap, kung sa bawat araw na pagtupad, kawalan pa rin pala ang kakamtan. Kawalan ng kaligtasan, kawalan ng kasiyahan, kawalan ng kagalakan, kagawalan ng kapayapaan, kawalan ng katiwasayan. Anong ginawang mainam? Kaya't ang bawat araw ng mga naglilingkod, tiwasay, payapa ang isipan. Buhay ba ang Ama? Sa kabila man ng kabilaan, ang wika nga'y ginigipit ka ng iyong kapwa. Dahil doon sa kanilang paniniwala, iba ka. Doon sa kanilang ginagawa, kakaiba ka. Subalit dahil ang Ama ang kasama mo at totoo ka, walang makagigipit sa iyo. Siya ang magpapaluwag ng lahat ng gipit na daraanan mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya ang daan ng katotohanan at daan ng buhay.
mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, nang dahil siya ang kasama mo at pamatok mo, di ka nabibigatan sa dinadala mo. Kaya nga't nang dahil siyang kasama mo sa paghakbang mo, hindi ka natitisod sa malaking bato at maliliit man ito. Kaya nga't nang dahil siyang nag-aalalay sa iyo, di ka natitinik sa anumang tinik na dinanan mo. Sapagkat siyang humawi sa lahat, nang dahil patutong kapiling mo siya sa pamamagitan ng Espiritu niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang nanghihina ay napalalakas, ang nadidimlan ay natatanglawan upang magliwanag at di madimlan. Ang nag-aalinlangan ay pinapaging dapat na maging matapat at ang kawalan pinapaging dapat na magkaroong kasaysayan, kabuluhan ng mabuting buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't magkaiba yung nananampalataya. Sa puso nagmula kaysa sa nguso. Magkaiba yung nagsasabing may pag-asa, sa bibig ang salita, sa puso'y wala. Kaya't kapag magkasama sa nguso at puso ang pag-asa at pananampalataya, nakakamit ng taong totoo na anak ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pawang katotohanan, nagsusumakit kang magpakatapat, nagsusumakit kang magpakatotoo. Kung totoo ang ginagawa mo, isasadyad ka ng Ama mo. Subalit kung hindi totoo, manghihina at di ka makalalaban, ibabagsak ka at igugupo ng iyong katawang nanlalambot dahil sa di katotohanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo ay naririto, di ganang kayo, bakit kayo'y pumarito? Mayroong kasama kayo sa buhay nyo, kaya't namnamin nyo, damhin yung lubos sa kapiling nyo tuwina. Yamang kayo ay naririto, iwaksi muna ninyo mga di marapat sa isip nyo, upang maramdaman ninyong buhay ang Ama at patuloy niyang kayo'y makamta. At siya rin naman ay makamta nyo, lubos na madamang minamahal kayo. Tapat siya sa tuwina at totoo kahit kanino, at di magmamaliw pagmamahal na taglay niya. Tao, mahal ko kayo, yan ang dapat na madama. Pagmamahal na totoo, upang magawa nyo maging tapat sa kapwa nyo. O mga mahal, magnilay kayo, kung may binigay man, yao'y di pait. Kung pumait man sa panlasa nyo, kasalanan nyo na di ang Amang may sala. O mga mahal, magnilay kayo, kung tapat kayo, walang pait na malalasa. Pagkat ang tamis siyang dulot niya, matamis na pagmamahal, matamis na pag-aruga. O tao, mahal na mahal ko,
yan ang totoo, nalayon ko sa mundo. Ang madulutan kayo ng liwanag upang ang dilim ay mahawing tuwiran. Tao, mahal ko kayo, ang layo na't nasa ko. Susugan ko ang nakaraan na mabuting ginampanan sa kalupaan. Sa mabuti na pamamaraan, kaya't ibinigay Espiritong Banal. Sa tao'y kakamtan kung tatanggapin, buong buo sa puso ay mananahan. Halina kayo, magnilay tao, di ganang kayo ang gagawa nito. Kaya't patutuong kung bumubuti kayo, taglay nyo'y mabuting Espiritu Santo. O tao, mahal ko kayo, katotohanan lang aking tinuturan. Anong silbit, anong kabuluhan, nang maligaya ka ngayon at bukas naman mapaparusahan. Kung ginawa mo'y kasalanan, sa may di dapat, di tumpak sa pananaw, ikaw rin ang taong mahihirapan. Kaya't ang nasa niya't magawa sa mundo, makilala siya, madamang totoo, matanggap ng lahat at maging lubos ang pagkilala, pananampalataya. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, yan ang dapat na makamtan, pagmamahalan. Tapat kanino man ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag upang makamtan ang marapat sa buhay niyo. Tao, Ama ang maglalaga. Tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Mahal na mahal ko, nekaramanyahana, nekaramanyahana, nekaramanyahana. Katapatan ang alay, pagmamahal ang iiwanan. Sumainyo ang kapayapaan na manahan din naman. Nekaramanyahana, nekaramanyahana, nekaramanyahana. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, sa isang tibulos ang tawag ng tao. Tubo. Tubo. Metong yang tibulos nga naking kapampangan. Tama baga? Isang buong tubo. Lahat ba na yo'y matamis hanggang dulo? Alin ang pinakamatamis? Yaw ng totoo. Ang pinakaugat na Ama ang pinagmulan, yaw ng tamis ng buhay. Kaya tumatabang ito sa taong bulok ang isipan. Tumatabang ito sa taong marumi ang isipan. Hindi nabubuo ang panlasa dahil may kulang. Yaon ang pagtitiwala sa Kanya. Mga mahal, kaya't kung kayo bibili ng tubo, alin ang gusto nyo? Puno o dulo? Alin ang gusto nyo?
gitna o baba? Mabuko ang ibaba, ngunit matibay. Tama baga? Hambing sa kawayan, kung sinong pandak, kung alin ang pandak, siyang matatag. Ngunit yung matangkad, mataas, marupok, paghangin, mali. Yun ang taong nagpapakatuya, tugtuga, ay gustong maabot, nagpapakataas, pag bumagsak ay lumalaga pa. Tama baga? Kaya mas nais ng Ama, ang kababaang loob ay gawin ng sinuman, upang sa kababaang yaon, makamtan mo ang kanyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Yan ba'y nabibili ang kababaang loob? Yan ba'y nahihiram sa kapwa mo? Yan ba'y mababayad sa'yo? Yan ba'y mauutang mo? Yan ba'y mananakaw mo? Yan ba'y mahihiram mo, mananakaw, mabibili at maaagaw mo? Hindi. Kusang bumubukal kapag ang Ama ang kinamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya, anumang sabihin ng iyong kapwa, ito'y baliwala. Kahit sabihin ng sino mang baliw, siraulo, luka-luka, hindi ka totoo, demonyo ka. Ang mababang loob mo, wala nang pakialam. Sapagkat ang naghahari na sa iyo, yung tinanggap mong nagpakababa ng kalooban dahil nasa sa iyo siyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, tulad mo, wari ko, kaninang dumating kay iniihit ka ng ubo, no? Subalit, hindi mo namamalayan. Hindi ka na iniihit ng ubo, ano anak? Napansin mo ba yon? Sa makatwid, kung nung pumasok ka nga dito, itinanggap mo na ang magpapagaling sa iyo, may magagawa na siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Bagamat, si Apo Kunching ay naroroon at sinisilip ka lamang pag ihit mo ng ubo. Ngunit at pasubali, minasdan ka lamang at dinulog. Kayo rin ay dumulog. Nagkatiyap ang pagdulog. Nakinabang ka na ba? Subalit hindi ibig sabihin na kay magaling na magaling ka na. Sapagkat yaon din ang patotoo. Paano sasabihin ng tao na huwag kayong maniwala dito? At mas gagaling pa ba sa nag-aral ang hindi nag-aral? Kung magkagayon, napatotohanan niya yon, bakit ang nag-aral di ka napagaling? Mga mahal, ang pangungutya ay di tama. Ngunit ang mabuting gawa ay tumpak at marapat sa amang dakila. Kaya, ang nasa matwid at tamang ugali, hindi marunong humamak ng kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Oh, ikaw naman, ang wika mo kanina, Apo Kunching. Oh, bakit? Kasayo, papagamot po ako. Oo, may oras. Gusto mo na bang umuwi? Hindi po. O, magbata ka, anak. Bakit? Kung lahat ng dumating, hinarap na. Hindi naalis si Apo Kunching sa dam. Anong palagay nyo kay Apo? Yun ang hindi tama. Itinalaga kang maglingkod, itama mo sa oras at gawa. Ngunit, kaya mo lang haharapin dahil nahiya ka sa kapwa mo? Huwag. Harapin mo ang sinuman dahil bukal sa kalooban mo, totoo sa puso mo.
At dahil yun ang gusto ng Ama. Kaya kung gumagawa ka ng totoo tama at hindi ka sa kapwa mo nahiya, ang Ama magpapala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung ang gusto naman ninyo, special. Walang special delivery dito. First come, first serve. Wala rin dito. Pantay-pantay. Kung sinong totoo, tumanggap. Kung sinong hindi, walang matatanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung sinong natutuwa, nagagalak. At yung di natuwa, nalulungkot. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano ngayon ang wala? Sa Ama, wala. Talino, lakas, kapangyarihan, nasa Kanya lahat. Kanino ka hihingi nito? Sa katabi mo? Sa kapwa mo? Kanino nga? Ang tanong niya sa inyo. Gayon pa lang sa Kanya, magbata, maghintay, magtiwala, manalig, manampalataya na may kalakip na gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nga ang gagani-ganito sa harapan ninyo. Magmomostra-mostrang magaganito-ganito sa inyo. Nising kumbingi, walang bayad kayo. Wala rin tao. Pasubali. Kaya't mayroong tao, hindi mismo tao, kundi ginamit ay tao. Weran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't binigyang dalawang damdamin ng Ama ang mga anak niya. Isang magpakatibay sa pananampalataya na gagaling siya sa pananalig lamang niya. At isang nananampalataya sa kapwa niya na nag-aral. Upang mapatotohanan ng Ama ang nagtiwalang tapat sa Kanya, wala man siyang salaping nilustay para gumaling siya, napagaling niya. Ang nagtiwala sa kapwa niya, na nananampalataya rin sa Kanya, napagaling niya, ngunit magkaiba. May nilustay na salapi sila. Paano kung wala ka nga at mahirap ka? Anong dapat gawin? Kanya nang di lumubog ka sa utang. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung minsan kayabangan na lang ang sa tao. Nakakahiyae ka. Sasabihin ng kapwa mo, ng kapitbahay mo, hindi siya pinagalot, hindi siya pinagamot. Anong nakakahiya? Nasaan ang kahihiyan ng mga pinagamot, hindi gumaling, namatay? Nagawa mo na lang, yung gusto mong gawin. At napakita mo naman, sa kapwa mong ginawa mo sa kanya. Bakit? Ba't kapwa ako tao ang pagmamasdan ko? Kung nasa katwiran ka namang totoo, bakit hindi ang Ama pagmasdan mo? Na siyang bumubuhay at pumapatay. Ang tao nga naman doon pa lamang nakikita ng kapaimbabawang ugali. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, dapat pagamot mo hindi dahil sa tao. Dapat pinagamot mo hindi dahil sa sasabihin ng tao, kundi dahil yun ang gusto mo at pamamaraang gusto ninyo. Mahal na mahal ko kayo. At pagkatapos, manalig kayo na may magagawa ang Ama sa buhay nyo. At pagkatapos na may nagawa siya, mapasalamatan, mapurit, maparangalan. At pagkatapos nyong ginawa, siya'y malugod at nalugod ng tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya, may mga nakakamtan, nakakamit ng kagalingan sa sariling paniniwala, pananampalataya, at sa kalooban ng Ama. Sino po yung mga yun?
Kayo, halimbawa, may masakit kayo. Diyos ko, alisin mo ito, nananalig ako sa'yo. O, wala mang humatol sa'yo, gumaling ka. Yung tinuro sa inyo, inalam na ninyo at ginawa pa, di na kinabang kayo. Pero, ang tanong naman ay eto, nalaman ba ninyo yung kung walang nagturo? O ba't tinatakwil yung nagtuturo? Ganun naman talaga ang tao eh. Di ba ga? Ang sabi nga, pag nag-aral ka ng inhinyero, at yung professor mo sa pagka-inhinyero, pagkatapos kalaban mo, estudyante mo, buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ito'y nagaganap sa mundo. Ngunit at pasubali, ang ama, sino mang anak niya, walang makalalaban sa kanya. Buhay ba ang ama? Kapag kinalaban mo siya, wala ka. Wala kang laban. Kaya anong dapat mong gawin? Ibaba mo ang sarili mo sa kanya. Ibigay mo ang sarili mo sa kanya. At huwag kang maging talusirang anak niya. Sapagkat siya'y walang pagbabago at di magbabago, walang magagawa katao sa mundo, kundi sa kanya na ama mong totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Naku po, dito na nahihirapan ang mga tao, no? Doon sa gayong pananalita. Wala po ako magagawa. Kahit ako po hindi ko kayang unawain at pag-aralan yan. Kaya lang nakakaunawa po ako, humihingi ako ng unawa. At salamat naman po, naunawaan ko nga. Kaya naman dahil naunawaan ko, natatakot po ako na lumisya. Kaya, gumawa tayo ng tama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nakakatuwa nga po eh. Talagang hindi pwedeng hindi ka makipagkapwa-tao. At kapag ang kataasan naman ay ginawa mo sa sarili mo, ay talagang maraming magagalit sa'yo. Isang halimbawa, tumungo ka sa isang lugar. Ano? Pumunta ka sa isang lugar. Hindi naman ang pakay mo do'y manggamot. Lalapit sa'yo. Maaari namang magpunta dito. Hahakbang lang. Pero sasamantalahin yung naroon ka. Ano ka ang gamot sa ano kasi hindi ka. Teka po muna. Dapat ito'y maunawaan ng tao. Ano? Halimbawa, nagpunta ka ng palengke. Pakay mo do'y mamili ng palengke, sa palengke. Lalapitan ka nagpapagamot. Nakaka-concentrate ka ba doon? At pag pumikit ka, at dinulog mo sama, yung di nakakaunawa sa'yo, ay baliw yun. Ba't ka nasa palengke na manalangin? Tingnan mo nga naman ang tao, dahil sa ginawa ng kapwa, may naipinta sa'yo. At dahil naman sa pagmamalasakit mo at pag gusto mo, kagustuhan mong mapagbigyan, hindi mo alintana yung sasabihin na yun. Pag nagbilang tao ka, hindi ka kaya makapanapak? Baka hindi lang sapak ka na pa. Kaya, kung wala kang pagtitimpe, baka sabihin mo, bayad ba kayo sa akin? Kasupladahan naman po yan. At tingin naman sa iyo'y katapangan, katarayan. Ngunit hindi naman nasuri kung ba't ka nagkaganon. Yan ang tao. Mapagparatang, mapagbintang, hindi sinusuri ginagawa nila. Ang sinusuri lamang ang kapwa nila. Buhay ba ang ama? Ngunit ang ama'y iba. Iba ang Kristo.
Ang bawat ginagawa, sinusuri mo na. At nang dahil lang sa pagmamahal, kaya ginawa ang lahat ng iyon. Kaya't kung lahat ng tao'y gagawa dahil sa pagmamahal, walang masama dito sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti nga ng Ama, sapagkat binigyan niya ng iba't ibang damdamin ng mga anak niya, subalit sa iba't ibang damdamin, nakikita pa rin niya ang totoo at tapat sa Kanya. Katulad na lang ng ibang katwiran ng iba nga na tao. Halimbawa sa mga lingkod, ang katwiran nila ay ito. Kuweka. Ba't ka ba pupunta ron araw-araw? Eh, wala ka namang ginagawa. Nakikinig ka lang, eka. Pagtindig mo'y wala. Kung lahat ng katwiran nila ay gayon, wala nang ang pupuntang lingkod dito. Ngunit salamat sa Ama, napapatunayan niya kung sinong nagsisikap at nagsusumikap kung sinong totoo sa Kanya. Gayon din sa mga tagasunod. Kung
eka, wala naman eka akong sakit, wala akong dudulog ngayon, di mo na ako pupunta. Mabuti na lamang ang amay talagang totoo ng bawat paglilingkod at bawat pagsunod ay siyang nakababatid at nakalilirip. At totoong-totoo kalooban, ang napaghahari siya'y nangungunat nangingibabaw. Sapagkat, nang dahil mahal niya ang gawain niya o ang kaloob niya, hindi niya naman loloobin na magkapare-pares ang damdamin. Kaya naman, kung sinong tanim ng tanim, siyang maraming aanihin. Doon naman papasok ang kanyang talinghagang salitang yaon. At kung sino nagbata, siyang nagpapagal. Siyang may gantimpalang mainam. Ano naman ang mali sa ng tao? Anong sabi? Ang tao nga naman ay ganyan. Ang tao nga naman may mali. Ang tao nga naman ay ganon at ganyan. Oo, ganon man at ganyan ang tao at ang tao ay may mali. Ngunit kapag ang amang tinanggap na totoo sa puso nila, hindi lamang magmamasid sa kung anong magagawa at makukuha nila sa kapwa, kundi ang tatanggapin yung amang totoong sa kanila ay nagbibigay galak, liwanag at sigla. Kaya naman, dahil ang mga nasisiyahan sa kabila man ng mga pinagdaraanan ay umaasa, nagtitiwala na ang pinaglilingkuran at tinatawagan ay totoo at tapat sa kanila, hindi pa rin sila natitigatig. Napapatotohanan naman ngayon ng Ama kung sino nga ang tapat at totoong anak niya. Kaya naman, kapag sumuri siya, laksama ng bilang ng mga anak niya, alam niya yung totoo sa kanya. Hindi sa bibig na nagmula, kundi sa nguso na salita mula sa puso. Ngunit, ang wika nga niya, marami siyang naririnig na salitang pangako at panunumpa ng mga anak niya, ngunit nakikita niya ang totoo sa balat ng lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't, patotoo ng Ama ang nais niyang pagtibayin na nagpapakatotoo sa kanya ay napagtitibay niya. Sapagkat kung hindi nga at walang tatatag at titibay para paglingkuran siya, wala na ngang magbabata na kapwa nila. Kaya naman, kung ang pagtitiwala lamang ay karampot at ang paniniwala ay kakaunti, madadaig ang laman. Mananaig ang laman. Anong ibig kong ituran? Madadaig ang lamang kaloob ng Ama na dapat ay binago na at nanaig ang katawan na mali ang katwiran. Tao, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Sa larangan ng kabanalan, hindi makukuha sa mabilisan. Subalit sa pagbabata at pakikipagtotohanan, pakinabang ay mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Eh, sige po. Sapagkat nakanamnam ka. Eh, tatawagin ka na rin baliw niyan dahil tinanggap ko si Lord. Sabi mo, ganun ang tao. Kapag nagpupumiglas ang iyong espiritu sa galak, napapaganyan ka, baliwe ka iyan. Sabi nga ni Father Jess, kapag may ginawa kang kaiba sa kapwa mo, ang tawag sa iyo, baliw. Di po ba?
Kasi nga, kabaliwan sa tao ang ganitong gawa. Ngunit sa Ama, kabutihan, pawa. Buhay ba ang Ama? Oh, halimbawa, may nararamdaman ka. Hindi na muna po ka ako maglilingkod at may masakit ako. O sige ka ako, huwag kang maglingkod. Kinabukasan, kinumusta. Gumaling ka ba? Hindi po. Kala ko bang hindi ka maglilingkod para gumaling ka? Ba't di ka pa magaling? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At eto pa po, ang damdamin ay nilalabanan. Hindi ngayon naramdaman mo, sisigihan mo yan. Kung alam mong hindi tama, tumpak yan. Halimbawa po, isang halimbawa, nakikita mo yung anak mo, hindi niya alam ang gagawin. Ikaw naman, alam mo ang gagawin mo. Gusto mong kumita yung anak mo, pero hindi niya alam ang gagawin. Ikaw naman, alam mo gagawin mo. Nananaig ngayon yan. Ina ka. Ngunit, pag-aaralan mo ngayon, ito bang aking pagkaina na gagawin ko? At ipagpapaliban ko ang gagawin kong ito para sa anak ko at ang aking gampanin at tungkulin na iiwanan ko, sinong nangibabaw sa akin? Sapagkat kung nangingibabaw po ang pagkaina ko ngayong oras na ito, wala ako sa harapan ninyo. Bakit? Susuportahan ko ang anak ko para matuto sa pagnanasa niyang kumita at maghanap buhay ng marangal. Bakit po? Sapagkat yung kanyang ginagawang paghanap buhay ay ako'y may alam nun. Alam ko yon. Kaya dapat ituro ko sa kanya. At bantayan ko muna para matuto. Ngunit, salamat sa Ama. May tinala siya sa isip ko, anak, nang nagsimula ka, di ka tinuruan ng iyong ina. Ngunit sa sariling kaparaanan mo'y natuto ka. Bayaan mo rin ang anak mong matuto sa paraan niya at masdan mo na lamang. Iniwanan ko, maglilingkod ako. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kaya lang po gayon, iba po kasi ang gampanin ko sa inyo eh. Kaya may pasubali naman. Pero hindi ko pinagsisisihan itong gampanin kong ito. Kahit ang gampanin ko, mas malamang ang aking gampanin sa pagkatao ko. Nawala na yung puwang sa aking sarili. Masaya pa rin po ako. Pagbasihan mo ngayon, yung noon ako't ngayon, mas maligaya ako ngayon. Bakit po? Sapagkat ngayon ay hindi na dumaranas ang utak ko'y nalilito. Sapagkat hindi pinalilito ng Diyos dahil ang salita niya ang nangingibabaw at sa tuwin ay nabibigkas ng bibig ko. Hindi na yung... Ilang kilo yan? Magkano ngayon? Tawag. Magkano po presyo ngayon? Deliveran mo ako ng... Mag-deliver ka ng... Dineliver. Nag-deliver. Nang dumating kong mali. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ko po sasakupin ang isip nyo. At di ko kayo pinananaig sa isipan ninyo na sabihin kong, uy, tularan nyo ako. Wala pong sasabihin ganon. Subalit, wala akong magagawa. Ito ako ngayon. Kaya kung ano kayo ngayon, wala rin akong pakialam. Di po ba? Ano po ibig ko sabihin? Hindi ko naman kayo pinakikialaman sa inyo eh. Bakit ako'y pinakikialaman kung ano ako ngayon? Mayroon po ba akong pinerisyo? Para ako'y pakialaman? Kaya pakialaman mo sarili mo, pakikialaman ko sarili ko. Ngunit, dahil kay Kristo, gagawin ko kung ano ang binabahagi para sa inyo. Yun lang po. Ngunit maliban doon, ang sabi nga, huwag mong sakupin ang di mo dapat sakupin. At huwag kang lalagpas sa bakuran ng may bakuran. Magpapaalam ka muna bago ka pumasok. Baka mamaya pagpasok mo may nakaabang na aso. Ulol pala, sinagpang ka. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, talinghaga lang po yan. Pag nilaya ninyo, maraming taong mapakialamera sa buhay ng may buhay. Kaya nasisilap. Kaya napapahamak. Kaya nagugulo. Ba't di ayusin ang buhay ng sarili mo? At yung kapwa mo, ipabahala mo sa kanya ang gagawin niya.
Ngunit sa larangan ng kabanalan, kung magkakaisa kayo, magdamayan. Kung magkakaisa kayo, magtulungan. Kung magkakaisa kayo, magmahalan. At kung magkakaisa kayo, isa kayo ng tuntunin at gampanin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O ang tanong, kapag naglilingkod ka at nagkasakit ka, kaya ka ba nagkasakit sa paglilingkod mo? Question mark yang malaki. Bakit po? Kung naglilingkod ka at pagkatapos ay nagkasakit ka, sinabi mo sa paglilingkod daw ka nagkasakit, kasalanan mo yan. Ano po? Ngunit sa pagkakasakit mo, naglilingkod ka, umaasa kang ang Diyos na pinaglilingkuran mo'y pagagalingin ka niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, umasa kayo. Ang pinaglilingkuran, ang siyang magpapagaling sa iba't ibang kaparaanan. Alin pa po ang mas malamang? Yung umaasa at hindi umaasa. Pares lang ba? Hindi. Yung umaasa sa Diyos, iba nararamdaman. Yung hindi umaasa, alingas-ngas. Hindi mapalagay. Nalilito. Nagugulo. Ngunit ang may pag-asa sa Ama, matibay siyang naninindigan. Buhay ba ang Ama? Kaya, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at ligtas kang tuwiran sa lupain na iyong tinatahak at tinatahanan bilang ikaw ay nilalang. Umasa ka sa Ama na siyang iyong buhay. Ligaya ng puso mo ay madarama. Isipan mo'y pangangalagaan niya, ni hindi ka mababahala. Ikaw ay lalakas, tatatag at titibay, sa kanyang kaloob may bibigay ito. Kapangyarihan niyang taglay ay hindi napapara, ni hindi kukupas at lilipas. Kaya't sa kanya umasang anak niya, sa hirap ay mayroong ginhawa. At kung matibay ka, makalalaban ka, pagkat siyang laman ng puso mo. Kaya't halina, halina kayo, isipin nyo'y Amang totoo. Ang bawat tahakin mong daan sa sanlibutan, siya ang patnubay mo't gabay. Marami mang daan at maraming tulay sa ibabaw ng lupang iyong tinataanan. Subalit isa lamang ang daan ng katotohanan ng buhay. Iba rin ang tulay at kanyang kaparaanan, tulay na di hapay-hapay, tulay na matatag, matibay ang pundasyon, tulay na nagbibigay lakas, tulay na handog ay tibay. Yaoy anak na makapangyarihan, daan ang katotohanan.
Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sasabihin ng mga sumusukat at tumatanaw sa katawan, ay kapayat eka nun, malapit na siguro mamatay. Ay kalusog eka ng katawan nun, maganda eka ang katawan, siguro eka ay walang sakit yan. Siguro eka ay ganito at ganyan. Tao, wala sa katawan yan. Sapagkat kung lahat ng matipuno at malakas ay di namamatay, wala nang nilibing na magandang katawan. Buhay ba ang mata? Buhay ba ang mga mata? Siyempre po, kapag nakakakita kayo, buhay ang mata. Pagka hindi kayo nakakakita, patay ang mata. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, dahil buhay ang Ama, siya ang pag-asa. Kaya lang ang pag-asa mo yung gawin sa Kanya, gumawa ka ng pamamaraan. Ano? Kung minsan po ba'y tanong ko lang sa inyo, lahat po ba ng pamamaraan ng tao ay tama? Kung tama, hindi sana nagkaganyan ng bibig mo, ano? Tama ba ka? Di ibig sabihin, hindi nga tama, kaya hindi nga nagkatama-tama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang tao talaga, kapag mayroong konting mali, halimbawa, eka, pinaganon ko eka, nagkaganon. Paano dun sa walang ginawa at nagkaganon? Ano masasabi mo naman ganyan? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, kadaldal pala eka na nga po kuntsing na yan. Mas mainam na ang gayong kadaldalan kaysa daldal na walang kakwenta-kwenta naman. Sapagkat kapag nakinig ka sa kwentuhang walang kabuluhan, pahamak ng kaluluwa mo'y kakamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, katao ay di batid at di may sisiwalat yaon. Subalit sa hindi nyo nakita at nasaksihan kung paano dumatal, nakarinig kayo ng maiinam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat na lang sa Ama at mayroon siyang mga pinagtitibay ang isip na maglingkod pa rin kahit wala nang ginagawa. Pumarito pa rin kahit nakaupo lang at nakaganyan. Buhay ba ang Ama? Salamat naman. Kahit na walang sasabihin at di nagpapagamot, ay mayroon pa rin pinapaparito para mabuhay ang dambana niya. Yun, sa kalooban ng Ama yun. Ngunit kapag pumarito ka, masama ang isip mo, bulok ang laman ng isip mo, hindi siya yun. Iba kasama mo. Tingnan mo nga sarili mo. Nakita mo ba? Wala ka salamin. Kaya, tatanungin mo ngayon sa Ama, Ama, sino po ba kasama ko? Sinagot ka, anak, itatanong mo pa ba yan sa akin? Kung malinis ang puso mo'y ako. Kung malinis ang isip mo'y ako rin. Ngunit kapag masama at kung ano laman-laman nito, ay hindi ako anak ko. O, di alam mo na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ba't ayaw matapos? Kung kailan mo gustong matapos, tsaka umaring kadang nabubuksan, nang nabubuksan. Ang alin? Yan ang patutunang Ama. Ang tanong, saan po ako kukuha ng sasabihin ko? Paano ko po sasabihin yon? Tandaan mo na, ang salita ko'y bumabalong, walang katapusan, di kakatitigangan. Natigang po ba? Sumalok ka ng sumalok, may makukuha ka pa rin. Kaya lang, kung wala kang pansalok, di ka makakakuha. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano po ba sasalukin ko? Isipin mo kung ano sasalukin mo. Kung wala kang pag-isip, hindi mo maaabot. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya.
walang maliw, magpakailan pa man at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, may buhay sa inyong buhay. Pananalig nyo'y gawin niyong buhay upang kayo'y makakamtan. Isipin nyo'y kabutihan, madarama ninyo'y kagalakan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama sa inyo'y buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag na patotoo ng Ama sa kanyang buhay, sa kanyang kalusugan, sa kanyang lahat. Ang mahalaga, anak, nabuhay ang kaluluwa, sumigla ang kaluluwa, lumakas ang kaluluwa, pisikal mo may hindi pa. Buhay ba ang Ama? Talagang payat ka na noon pa eh. Lalo ka lang pumaya. Ito pinagagamot mo na. Dahil ikaw hindi gagamot. Eh, nanggamot na ba siya noon, Eka? Ano ba, Eka? Yung ginanyan, Eka, ginanyan. Eh, ano, Eka? Ano gusto kaya? Tutukan mo ng stethoscope. I-x-ray mo. I-ultrasound mo. Ganun baga. I-laboratory mo. Pumunta ka ng ospital. Pero dito, tinitigan ka. Hinawakan ka. Kinausap ka. Nakadama ka. Tumanggap ka. Ginamot ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tumayo ka nga. Oh, lumakad ka nga. Sige. Umupo ka nga. Ibaluktot mo nga. Itaas mo nga. Ikeling mo nga batid ko. Pakitanggal mo nga. Mga minamahal, kapag may pigsa ka, titigil ba kirot niyan hanggat di nalalabas o lumalabas ang nana at dugo at mata? Anong dapat gawin? Sipsipin.
Ngunit hindi lahat ng bukol ay may laman. At masama ang laman. Kaya lang, ang tao, kapag may bukol, hindi man masama ang laman ng isip ay masama. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya, dahil sa masamang isip, sumama ang bukol. Buhay ba nga ma? Tama ba ga? Totoo ba ga? Naganap ang pag-aaral sa science. Hindi na itala kung sino mga naunang nag-aral niyan. Hanggang sa magsuri ng magsuri at pinag-aralan ang buong katawan ng tao. Ang bituka, ang atay, ang lapay, lahat ng loob, inner parts of the body. In general, pinag-aralan din. Pati skeleton, buto. Subalit, lahat ba natutunan? Buong katawan, napag-aralan. Diyos ka na niyan. Kapag nalaman mo lahat siyang parte na yan. Kaya, ang Espiritu ng Ama na nakasusuri ng katawan ng tao at siyang nagtataglay ng talino at karunungan, yung laman ng utak ng tao, kung ano iniisip, alam niya. Yung laman ng puso ng tao, kung ano nararamdaman, batid niya. Ngunit, at pasubali, tarok batid man, hindi naman maaabot ng lahat. Buhay ba nga ma? Kaya, dahil sa pag-aaral at gustong gumaling, aalamin ang lahat. Kaya naman, ang tapat sa kapwa kapag nakapagpagaling, masaya ang kalooban. At napupuri niya ang Ama sapagkat hindi siya nagpagaling kundi ang Ama. Paano naman yung ang akala nila sila nagpapagaling? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, at Ama ng mga anak mo sa lupang ito. Hindi nila matatarok, malilirip ang iyong isip na kaloob sa iyong anak. Ngunit ikay, batid mo ang lahat at natatarok mo ang kalooban, kasulok-sulukan ang damdamin. Kaya't kung papaano ikaw ang nakalilirip, iyong ipaabot ang sa kanila ay marapat upang matarok nila ang iyong kaloobang matapat. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Sa gayon, ang makikipagtotoo sa iyong espiritu ay mawawawa nilang ginagampanan ng katauhan. At ang nakakilala sa iyong gawang mabuti at kaisipan nila'y nagbago, makatatalim at makasusunod sa iyong kalooban. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May bukas pa sa inyong buhay. Manalig kang maghapon, Ama'y sa'yo'y nakabantay. Sa buong magdama, may magagawa pa rin. Hanggang sapitin mo ang bukas na may galak. Patuloy mo isa-isip ang Ama mo, kasama mo't kapiling na di sa'yo'y nawawalay. Kaya't mabuhay ang
pananalig ninyong tapat upang mabuhay ding ganap ang pag-asa at kayo'y lumigaya maging ganap na masigla't bawat araw kayo'y mayroong taglay na liwanag. Tandaan ninyo, kung bawat umaga umaasa kayong sa maghapon ay maganda ang inyong sasapitin, di kayo mababahala, di kayo matitigatig, di kayo mag-aalala, sapagkat ang pag-asa nyo'y Ama. Kaya't sumapit ang hapon at magdamag na namang pakikibakahan, alam mong di ka pababayaan, anak niyang minamahal, sapagkat siya lamang ang sayo'y inaasahan. Kaakibat ng pagtalima mo't pagtupad sa mabuti, pananalig mo sa Kanya ay di namamatay. Pagpalain kayo. Tayo na po. May gawain pa mamaya. May bukas pa.